Amen? So, ngayon pa lamang ay kino-congratulate ko ng bawat isa sa atin. Congratulations. Dahil sa mga nagdaang araw at mga panahon ay binigyan nyo yung the best para gawin ang mga iba't ibang patimpala. Tama ba? O mga sports na inyong kinaharap at talaga naman nasubok ang inyong mga katawan, isipan, maging din ang inyong mga boses na tumili at mukhang mga napaus na mga iba at maging na-drain din ang inyong mga katawan. But then again, ito ay indication na still even though may mga ginagawa po tayo, ay patuloy pa rin tayo sa ating pagpupuri at pagsunod sa ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So we keep on moving. Keep shining. Keep moving. Yan po ang ating pong theme ngayong ating pong Sports Fest na ginanap ngayong taon na ito. Sa Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang sa verse 3 tayo. Tatlong verses. Sabi po niya, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Purihin ang mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan at binasa. Hallelujah. Bilang mga alagad ng Diyos, we are in a race. Nung sinulat po ni Apostol Pablo ito, during that time is talamak po ang mga tinatawag na mga Olympics noon, o mga ginagawa ng mga tao noon. At isa sa mga very popular na pinupunta ng mga tao noon is yung amphitheater. Itong amphitheater nito is yung, kung nakakita na kayo na parang Roman style na amphitheaters, is that may mga upuan na bleachers at yung mga pinapanood nila is nandoon sa baba. Nakapunta na kayo ng mga Coliseum, gano'n. Parang gano'n ang itsura niya. Pero during that time is open yung amphitheaters noon. Mga Coliseum nilang pinupuntahan upang manood sila ng mga iba't ibang laro. At isa sa mga laro dito is yung pabilisan ng takbo. Pabilisan ng takbo. At itong mga manlalarong ito is of course magsisimula sila sa unahan. At ang kanilang gagawin is pabilisan ng takbo. And most of the players on that day, o yung mga panahon na yun, ay mga slaves. Ginagawa nilang mga players kasi pinagkakitaan noon ang mga players noon, lalo-lalo yung mga masters. Kung mananalo ang kanilang mga slaves, talaga namang hindi lamang po pwedeng pera ang kanilang matatanggap, kundi maging din yung honor ng mga masters na ito. Kaya sinasanay nila yung mga slaves nila, pumipili sila ng mga slaves nila para sila ang maging representative ng mga masters na ito, upang sila ang maglalaro doon sa takbo, pabilisan ng takbo. At bawat alipin na ito is gustong-gusto nila rin sanayin ang kanilang mga sarili, sapagkat pwedeng itong kanilang pagkapanalo ay magdudulot sa kanila o magbibigay sa kanila ng napakagandang reward. Ano itong reward na ito? Ang reward nito is yung kanilang kalayaan. Kung sila ay mananalo at first,
sa kanilang pagtakbo ay kanilang matatanggap yung olive na ilalagay dito sa kanilang ulo. At itong olive na ito is isang representation ng peace and then freedom. Kaya kung kanilang ilalagay, ipuputong na ito sa ulo ng nanalo is magkakaroon po siya ng freedom. So, ganun na lamang ang pagsasanay ng mga alipin na ito sapagkat gustong-gusto nila makalaya mula sa kanilang pagkaalipin. Ano? Kaya naman, during that time is maraming mga taong spectators o manonood. At habang sila ay nanonood, siyempre, madaming ili, madaming hiyaw, madaming, sige, galingan mo pa. Ganun ang mga kanilang binabanggit. Of course naman, yung mga manlalaro, habang meron pong mga nag-cheer sa kanila, talaga namang, lumalakas ang kanilang loob para gampanan ang kanilang sports na kinakaharap. At nagbibigay sa kanila ng kagalakan. At ito yung ginamit ni Apostol Pablo na isang picture upang may paliwanag sa mga tao noon, sapagkat ang mga tao noon is yun nga, mahilig silang manood ng ganitong mga sports. Kaya kung ipinasok ni Apostle Paul, itong pamamaraan na ito upang may paliwanag sa kanila ang tungkol sa kingdom ng Panginoong Diyos. Sabi po niya sa verse 1 kanina, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, parang ito yung mga cheerleaders, na habang yung mga tumatakbong ito ay humihiyaw sila, sumisigaw sila para sa kanilang mga manok na tumatakbo. At ang mga witnesses ay nagbibigay sa atin ng kagalakan at motivation sa mga tumatakbo para gampanan nila ang kanilang sports o kanilang race na tinatawag. At alam niyo po ba na maging tayo mga mananampalataya ay may mga witnesses at mga nag-cheer din sa atin. Isa sa mga nagbigay ng pagpapaliwanag nito is yung mga nauna ng mga saints o nauna ng namatay na nagpupuri sa Panginoon, and they are the ones who is cheering us. Okay? And also the living, yung mga buhay na mananampalataya such as you and me, that they are cheering us para sa ganun ay manatili sa ating race at magpatuloy hanggang sa matapos ang ating pong takbuhin. So there are witnesses, they are cheerers, they are cheering us. Di ba napaganda na kung meron pong nagmo-motivate sa atin? Mga pastors natin, mga kapwa natin mananampalataya, mga magulang natin na mananampalataya, at madami pang mga Christians na nagbibigay sa atin ng motivation, nagbibigay sa atin ng tulak, nagbibigay sa atin ng kagalakan upang sa ganun ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Huwag po nating isipin na walang nagmamasid sa atin na nagbibigay sa atin ng motivation at kagalakan upang magpatuloy. Madami po sila. Amen? Hindi po tayo nag-iisa sa ating pong lakbay na takbuhin bilang isang mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Yesu Cristo. Marami po tayo, ikaw at ako ay nasa dito. And also, we can also cheer one another. Tayong mga tumatakbo. Amen? We cheer one another. So kung halimbawa, kung ang ating pong mga kapwa manlalaro o mananakbo ay kumbaga sila ay napapagod na, anong gagawin mo? Bilang isang kapwa manlalaro. Siguro dito kung ikaw ay talagang gusto mong manalo, ayaw mo silang i-motivate. Siyempre, gusto mo ikaw ang mananalo, no? The first one to arrive sa finish line, siyempre, no? Pero alam niyo po ba, ginamit din ng Apostle Paul nito na sa ating buhay bilang isang Kristiyano is we are in a race. At totoo yung sinabi ni Pastor Bill kanina, hindi po yung paano tayo nag-start, okay? At hindi rin po yung paano tayo tumakbo, kundi
ang importante ay yung ating pong matatapos ang ating pong takbo. That is the most important thing to put in our hearts and minds. Because from the beginning, in the middle, ay may iba't iba po tayong mga karanasan. Istorya ng ating pong pananampalataya. May mga mababilis, may mga mababagal. At alam niyo po ba na itong takbo ito, hindi naman po yung pinaunaan. Hindi naman na yun ang labanan dito. Hindi na yung kung sino ang mauna. Gusto niyo ng mauna? Sino ang gusto mauna dito at siya nang mauna? Mag-finish. Pero, hindi na ito labanan sa kung sino ang mauna. Kundi ang labanan dito is yung matatapos mo ang takbuhin. Inumpisahan at tinatakbo na ngayon. Hindi na yung paano ka nag-start or paano ka tatakbo, kundi yung matatapos mo ang takbuhin ito. So hindi na yung labanan na ikaw ang mauna. Kundi lahat tayo ay matatapos at ma-reach po natin ang finish line. Amen? Kaya nga, bilang isang mananampalataya ay meron din po taon at enthusiasm sana na hindi lamang po tumakbo, kundi mag-motivate din, mag-cheer din sa ating pong kapwa mananakbong mananampalataya. Amen? Kaya kung may mga napapagod na, kaya na inyong mga katawan niya, pagod na. Okay? Pero, pwede mong sabihin sa inyong katabi, fighting! Fighting! Go! Okay? Tuloy pa rin ang buhay. Habang may buhay, may pag-asa na lang. May pag-asa. May problema. Habang may buhay, may pag-asa. Patuloy pa rin. So we can cheer one another. Kung meron ka pong nakita na nanglulupay-pay na, ikaw na malakas, anong gagawin mo? You cheer that brother or sister. Huwag mong pabayaan magpatuloy sa kanyang pagiging winter. Malamig sa kanyang pananampalataya. Okay? Baka nag-aircon na yung kanyang pananampalataya. At nag-ice na. Okay? So, kailangan magkaroon ng sigla o kalakasan. And God will use you and me to motivate, to cheer that brother or sister. Amen? Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, cheer me. Anong sagot mo? Yes, I will cheer you. Because you are the cherry in my pie, on my pie. Okay, so we cheer one another. Ayan. So tayo lang yung mga witnesses, tayo ang siyang nagmamasid at nagmo-motivate sa ating pong mga kapwa mananampalataya. Not only sa mga saints na nauna na sa atin, maging din sa bawat isa sa ating mga kapatid ay we can cheer one another para matapos ang ating pong takbuhin. We can have motivation, enthusiasm, kagalakan sa ating puso na magpatuloy sa ating pong pagtakbo. Pero there are hindrances. If there are witnesses and there are cheerers sa ating pong pananampalataya takbuhin, meron din pong mga hindrances. May mga nagpipigil sa atin upang sa ganun ay ma-reach po natin ang finish line. And what are these? Sabi ni Apostle Paul, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. So may mga bagay na pwede pong nagdudulot po ng ating pong pag-stop, nagdudulot po ng pagkawalan ng ating pong gana, nagdudulot po ng pagkawalan ng ating focus sa ating pong pagtakbo. And that is sins, mga kasalanan, mga kabigatan na ating pa pong buhat-buhat. Kaya nga sabi niya dito na yung mga weights na yan is ating pong bitawan, alisin sa ating pong mga buhay. Because this can entangle us, this can hinder us
from, doing the race efficiently. Kasi kamot din agtaray ka, iti salisan, hindi pa nagtakbo ngay kat, iti badong ngay kat nakamaong ka, yapay, nakabag ka pa'y, naka-jacket, naka-dress, yapay, Naka-heels. naka-heels. And duwa pa nga, makasinga, iti palagtaray mo nga efficient. So nga iti, buya kayo, iti tumataray, ibado lang yun, lightweight. Yan, lightweight. Ito sa randa, tapos ito, taray na ito talaga nga sumsumyang dang agtaray. Yan, napartakda ang taray, sikutan na dalagaan lagi jay, kawas da. And that is also the analogy na ipagpakita ni Apostol Pablo dito na when we run the race, let us put off, throw off, muna natin, throw off. Okay? Throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. So, ibig sabihin po ay hindi na po tayo namumuhay sa mga bagay na ito, kundi by the renewing of our mind. Yes, we consider to have this wonderful decision na itapon. Kung natin itapon ng kaikat, nung itapon ko ng gamin, nung takinyam, siyempre nung itapon mo kastoy, tikuan na niya Ano kwarta ate, baka wala yung porko. Ano, takinyam natin yan, nung itapon, kung na toy, throw off, siyempre, atakinyam, igas limon. Kanya, dito throw off na makunkuna. Okay, hanga, takinyam ito yung natin. Okay, ay, nyapat niya, alis mo na di bangir. Han ka maka-move on ngay. Han mo kahit ngay nga impatan pa ilaan ta, kahit mo pa ilaan din gay. Iso pa lang sa langin mag-itiragsak mo. Ito ko lang ito ginaya ko Diyos, mabalin ako nga, at ang madadagin ay ikat ko na ako nung dating at mabalin itad mo pa ilaan kanya, kino ipatik pa ilaan, iso nga rin timang parparagsak kanya ako. Okay? So, throw off. Amen? Throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Makasinga gamit. Manglapod din yata yung pinapintas na panagtaray kayo. Let us run with perseverance. Ito naman yung ating, the mode of our race. At dahil perseverance tayo, talaga ngayon gagutam. At dahil focus mo nga talaga nga kahit kung umalpas na ito yung taray ko. Perseverance, the race marked out for us. And another mode of our wonderful and victorious race, kung namin na po si Pablo, masapul nga, ikita tayo di mata tayo ni Apo Jesus. Fixing our eyes on Jesus. Why? Why do we need to fix our eyes on Jesus? Because first, He is the pioneer or the sunatin ng rugi. Ng rugi, ng third, ito pa lang ang verse 2 is, aure pa di pamating na daging yata yung nagapukay kuwana. He provided this faith to us and He will also perfect it. Hallelujah! He starts this faith. Nga daging yata yung takit isunamot lang iti mangtid ti perfection na. Dadi iti adapin ni Apo Jesus. Kaya apay nga masapong nga ikita tayo iti mata tayo nga espirituan kina Apo Jesus. Hanggang isuna iti pioneer and perfecter of our faith, but also He is the example of our faith. Amen? Siya kasi ang example. Kung tayo ang cheerer, we cheer one another to move forward. Pero ang example po natin, ang focus natin ay si Jesus. We can be a cheerleader for one another, but our focus and example is none other than our Lord Jesus Christ. Because without Him, we cannot finish the race. Uray mo, ado iti mang cheerleader, ado iti mang cheer kinya tayo kat awan mad, iti nasayaat nga langin-langin tayo kinya Apo Jesus. Awan. Uray naman no iti mang cheer kinya tayo.
Noon tayo man kay desisyon, midalagtakin ni Apo Jesus because He is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Because He is the greatest example, iti panagpamati, ken iti obedience. Umutay nga ni Apo Jesus ngayon, nakupay isuna, uray pa ija, iti ipapatay na. Uray na muna nga maisuna, but yet, still, He obeyed the Father because not only to para ipakita niya yung pagmamahal niya, devotion niya sa Father, but also, kahit na nga agibati, hindi na imbag nga ehemplo, panagpamati. Ehemplo, hindi panagtulog. Ehemplo, hindi panagtuloy. Ingana, hindi panumpalan iti biyan. Makas inaramid ni Apo Jesus. Iti dahil ito nga daw ay kat ni Apo Jesus ka nagbalin nga lawang isuna. Example. Kahit man tayo po yung sinyate, kagbalin tayo maglalawa, example, kadagiti at dajay, liputan tayo. Hallelujah. Ado kami dagi niya magbubuya magdinya tayo kami. Si tayo di mangiset iti example. Datayo nga aganti pamati, adadagi niya magbubuya kasi marasurunukin niya tayo. Those who are marching behind us. They are looking at us. Kaya nga itinagpintas, datayo tigbaling ehemplo, takas ko na ni Apostol Pablo, tuladon da, akas panagtulad ko, hindi Apo Jesus. Apostle Paul knows this message, this truth, very well. So, kung na kita ni Apo Jesus, kung iti perfect example. Tuladon dagman nga, tultuladan pino ifalfollow ubik ni Apo Jesus. Follow me as I follow Christ. Hallelujah. So brothers and sisters in the Lord, we are an example. Not only to each and every one, but also to the unbelievers. Nagbalik tayo nalawag kung ni Apo Jesus. Tapos dagiti ang tao makita dangan ni Apo Diyos kat na imbag. Ni Apo Diyos kat managayan. Dapat yung iti, so yung surname Pastor Bill, epitome. 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 Great example niya. Si tayo iti lawag, iti sanglubungan, tapno makita da, yung siya sino ni Apo Diyos. Si tayo kami representative. So let our light so shine to the world and let us move on. Keep on moving on for God's glory. Puri ng Panginoon. Thank you, Pastor Jeff, for that wonderful message and also a reminder para sa isa't isa.